fabulous. Oo, kanina ka pa hinihintay nito. Oo, ikaw tayo ng project, remember? Ano na? Sa university ako. May klase pa ako. Sige, see you later. See you later. Ito muna yung project natin. Kasi, sabi gusto na nakakaraan ka naman natin. Pero, ngayon, for now, kailangan ko lang na. Araw-araw kasi kung binibigay ko sandaan. Ngayon, sandaan lang binigay sa'yo. Hanggang bukas na ito. Ano nga yung research natin sa Venice? About the pre-Spanish civilization, the economic life, writing, literature, language, and of course, yung education nila. Parang ang dami naman nun, ang hirap intindihin. Nako, it's all look to be unfamiliar. Pero, let me share you something about all of those. Bago pa man dumating ang mga Espanyol o ang tinatawag na pre-Spanish civilization, may isang payak na pamumuhay na ang ating mga ninuno. Ang pagsasaka ang nagsilbing pinakapangunahing pamumuhay nila. At ang paglalala naman ang karaniwang ginagawa ng mga kababaihan. Kumain ka na ba? Irob, anong katangian ang hinahanap mo sa isang lalaki? Gusto ko, yung kasing kisig at kasing tapang nila ma. Sino naman sila Maang? Sila man, kasi ganito yun. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, mayaman na sa sining na literatura ang mga Pilipino. Sila ang isa sa mga dakilang likha ng literaturang Pilipino. Ito ay isang kwento ng mandirigmang sanggol pa lamang ay nakapagsalita na at sa gulang na 9 na buwan ay nakipaglaban na. Kasama ang kanyang alagang tandang at aso, naglakbay sila upang makuha ang puso ng isang liyag na nagngalang Ines Canoyan. Pinabilib niya ang dalaga at maging ang taong bayan. At dahil sa kwentong ito, nabihag rin ang puso ng maraming taong nakabasa ng kanyang kwento, kahit dumaan man ang maraming henerasyon. Ito ay nagsilbing buhay na alaala ng isang mayaman at kahangang-hangang uri ng literatura na tunay namang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Tanghali na pala. Uuwi na ako. Sandali, may bibigay nga pala ako sa'yo. Ano naman yung hawak mo? Ito ba? Ito ay ilan sa mga halimbawa ng alibata. Ito ay binubuo ng 14 na katini at 3 namang katini. Ganun pala. Oo, tingnan mo to. Ito ay karaniwang isinusulat sa tipak ng mga kawayan at sa balat ng mga punong kahoy. Paano naman yung mga salita noong panahon ng pre-Spanish civilization? Well, may pagkakahalin tulad din naman yung salita dati sa salita ngayon. Tulad dito sa Malayo Polynesian, ama. Sa Tagalog, ama rin. Sa English, father. Pero yung anaj, sa Tagalog, anay. Tapos sa English, termite. Ito pa yung iba, babaji, tapos babae. English, female. Sinasabing ang wika ay bahagi na ng isang kultura. Ang pinagmula ng ating wika ay ang Malayo-Polynesian language. Sa panahon ng pre-Spanish civilization, sinasabing ang Tagalog ang pinakagamiting wika. Ayon kay Father Quirino, may 4 na dekalidad na wika, at ito ay ang Hebrew, Greek, Latin, at Spanish. Ang edukasyon ng Pilipinas ay nahahati sa dalawa, ang academic at vocational. Botoan ang tawag sa kanilang silid-aralan. Ang mga ina ang nagsilbing tagapagturo kung paano magluto, manahi, maghalaman at maglaba. Siya rin ang tagapangaral sa kanyang mga anak kung paano gumawa ng mga gawaing bahay at kung paano ang tamang pag-aalaga sa kanilang katawan at maging responsable sa pagpapamilya. Ang mga ama naman ang nagsilbing tagapagturo kung paano mangaso, magsaka, mangisda, magmina, magtroso, at maging ang isang mahusay na mandirigma.
sige, okay na siguro yung mga information na binigay ko sa'yo, ha? Para sa confirm ng project natin. Sige na ako na rin umuwi eh. Sige ha, uwi na. Kahit sa sandaling pagpapaliwanag ng aking kaklase, naunawaan ko ang ilan sa mga bagay-bagay noong panahon bago dumating ang mga Espanyol sa ating bansa. Maaga silang namulat sa mga gawain, kaya't handa sila sa kinabukasang kanilang kakaharapin balang araw.